Ayun, so good evening sa inyo guys. Cryptocurrency updates naman tayo. So ituloy po natin yung naumpisahan natin kung ano po yung mga cryptocurrencies na napag-usapan natin kahapon. Tingnan po natin kung ano nangyari. At mukhang maganda pa rin yung nakikita po natin kasi nami-maintain po ni Bitcoins po natin yung ating uptrend na direction naman sa kanya. So, August 9, yung ating review. So, didiscuss po natin si Bitcoin, si Ethereum, si ADA, Cardano, si XRP, si Torn. Tingnan natin, medyo bumagsak yung price action. Pero the rest, medyo maganda yung galawan. Si Dogecoin natin, lumalaban pa rin yung kanyang price action naman. Okay po. So, kung bago ka lang dito sa ating cryptocurrency, so kagaya po dun sa ating PSE Stock Trendings Review, so syempre, meron tayong disclaimer sa kanya. So, personal study lang po yung ginagawa natin, educational purposes lamang. And then, yung pag-buy, pag-sell, or pag-hold po ng cryptocurrency is depende po sa inyo yan kasi mas mataas po yung risk dito sa ating cryptocurrency naman. Kaya nga lang, syempre, kung mataas yung risk, mataas din yung reward sa kanya. Pero yun nga lang, medyo mahirap pang galawan dito. So, sabi nga sa inyo guys, mostly speculations po yung pinapagana natin. Pero meron naman talaga, pwede ka naman mag-gain dito sa ating crypto. Yung isa nating hawak is okay naman po yung kanyang galawan naman. Okay, so kung bago ka lang dito sa ating crypto channel, so subscribe ka guys dito sa ating Palabi Trader na crypto ko to. So mabibilang mo pa lang yung videos natin. So 5 pa lang siya. Kahapon na-umpisahan na natin yung ating review. So salamat po dun sa sumusubaybay sa atin. And then sabi sa inyo, from time to time is magre-review na po tayo sa kanya kasi medyo maganda po yung kanyang galawan naman. Okay? And then follow mo ako sa ibang social media natin guys. Syempre sa ating Facebook account. Pinag-isipan ko pa kung gagawa tayo para sa crypto lang para hindi naman malito yung mga nagre-review dito sa ating mga stocks kasi baka dito ako mag-post ng cryptocurrency din. And then follow mo din ako dito sa ating Twitter account para sa mga news. O pag-isipan natin kung kailan natin ng news para sa mga cryptocurrency. And then sa mga website kung mahilig ka magbasa, ito naman nakapokus sa stocks. Sa ngayon, binabalak din natin lagyan siya ng cryptocurrency is yung ating Bodega Peak na website naman guys. Ayan. So sa mga mahilig po sa stocks, pwede po dito, yun yung concentration and then later on, tingnan natin kung mamamodify natin siya para sa cryptocurrency. And then sa mga nag-aaral guys is pwede nyo po akong or pwede kayong sumali dito sa ating Palabi Trader na Patreon channel. So, nagtuturo tayo, nag-guide sa makasama po natin na traders sa stock market. So, halos pares lang naman siya. Sabi nga sa inyo, ang kaiba lang is yung risk tolerance natin pagdating sa crypto. And then, medyo iba rin naman yung risk tolerance natin dito sa ating mga PSE stocks. Pero later on, i-combine na natin siya. So, itong Patreon natin, applicable din po para sa ating cryptocurrency naman. Okay, so tingin tayo sa overall na galawan ng ating mga cryptos. So makita mo ngayon dito sa Yahoo Finance natin. So majority po sa kanila is maganda yung galawan. Meron mga mapula. Meron tayong nakikita na pa isa-isa na nagko-correct sa kanya. Parang mix nga siya. So pero kung makita mo dito sa bandang kanan yung ating chart, ewan ko lang makita mo siya. Pero puro green yung ating yung ating galawan. So medyo maganda yung yung as of this time 9 PM na gumagawa tayo ng review naman sa kanya kasi 24 hours kasi itong cryptocurrency natin, so anytime pwedeng magbago po yung kanyang direction. Pero sa ngayon ang maganda nangyari dito kay Bitcoin, nag-stay po siya above ng ating 4,000 levels naman sa kanya. Ayan. So tingnan natin yung ating yung ating Binance para makita natin yung real-time action ng ating mga cryptocurrency. Sabi nga sa inyo guys, doon muna tayo sa sa Instagrams natin kasi masanay tayo doon sa sa charting. Dito okay din lang naman kaya lang hindi pa natin masyado na sa setup. Pero makita mo dito sa chains natin, taglit ayusin natin yung ating USDT para makita natin kung sino yung mga movers for the day. Ayan, so kung meron kang Binance na platform, so click mo lang dito sa bandang chains and then magbabago na. Makukuha mo yung losers for the day. Yung ating isang winner kahapon is syempre nagpa-profit taking na siya sa ngayon, itong si Torn. Medyo malakas po yung drop niya. And then ngayon, ang bagong medyo umakyat is itong si ATM natin, PSG WRX.
So hindi ko pa masyadong kilala din karamihan po na ating cryptos, pero tinitingnan ko na lang siya based dito sa kanilang mga percent kasi sabay-sabay din naman yung kanilang yung kanilang movement. Ito nga lang si Torn, 'di ba kahapon medyo malakas kasi yung price action, so nagkaroon naman siya ng profit taking naman. So tingnan natin mamaya yung kanyang galawan naman. So punta tayo dito sa ating investor charts. So sabi ko sa inyo guys, medyo delayed ng mga 5 minutes siguro, 3 minutes itong si Investagram sa mga data. Syempre yung broker platform natin, mas mabilis yung galaw niya. Pero anyway, ito yung gagamitin natin kasi ito yung madalas nating tignan doon sa ating PSE market naman. Pero anyway, tingnan natin yung galawan ni Bitcoin USDT pairs natin. So makita mo, mukhang nasusustain niya po yung yung uptrend na direction kasi makita mo dito, intact na intact po yung kanyang uptrend channel after niya mag-correct kahapon naman. So nag-correct siya ng konti kahapon pala. Pero based dito sa kanyang galawan, parang meron na siyang medyo malinaw na trend channel. Yung ginuguhit natin sa kanya last time, meron tayong resistance. Dito sa nakikita ko is, ito yung pinag-usapan natin last time, no? Nasa 46K. Pero pwede mong itaas ng konti kasi meron nga pong optimism sa ating mga cryptocurrency. So maganda yung galaw niya, meron pa siyang konting igagalaw kasi kung mabilis yung galaw niya, mabilis din naman yung yung magaganap na profit taking. Pero since very bullish siya as of this time, makita mo, yung isang candle po natin, day chart po tayo Sabi ko sa inyo, hindi muna tayo masyadong titingin sa galawan dun sa kanyang intraday minutes or hours for our chart. Kasi ang gusto natin is tignan po natin yung ating daily activities muna dito sa ating crypto bago tayo sumalang ng todo-todo naman sa kanya. Kasi nakita natin medyo overbought. Ayan, so may nalito yata sa discussions ko kahapon. Pag dito po sa taas, overbought. Pag dito sa baba, oversold. Kaya nga lang, sa sobrang discussions natin minsan, nalilito tayo na sasabi ko is oversold dito sa bandang taas. Pero overbought po yan. So anyway, medyo overbought na nga po itong si Bitcoin. Pero alam mo naman sa crypto, basta meron siyang momentum, dumidiretso po yung galawan. So may mga, parang ganyan, meron siyang mga dire-diretso na galaw. At then saka siya nagkakaroon ng malakas na profit taking naman. So sukatin nga natin gaano kalaki ba yung ginagalaw ni crypto bago siya nagkakaroon ng profit taking. 70%. Ito naman is 100%. Ngayon is nasa na tayo? Laki na pala Umabot na tayo ng ng more than 50% na recovery naman kay cryptocurrency naman natin. Ayan. So okay pa, medyo parang meron pa siyang igagalaw ng konti. So maging bullish tayo sa kanya hanggat yung nakikita natin na galawan ng ating RSI is yun nga, meron pa rin siyang pattern. So okay pa rin naman yung ating MACD formation naman sa kanya. So tingnan natin yung news dito kay Bitcoin. So meron lang discussions dito kay CoinDesk natin. So ang sabi niya, Bitcoin, the world's oldest crypto, reached its highest point in almost 3 months on Saturday before paring back some of the weekend gains naman. So prices have since cooled around 1.5%, pero kasi 24 hours to so mukhang hindi na masyadong hindi na masyadong applicable yung mga news minsan sa bilis po ng ating mga galawan kasi 2:10 PM naman yung nakita natin dito sa article ni CoinDesk naman. Pero wala na akong nakitang ibang major na news, either negative o positive po dito sa ating cryptocurrency na si Bitcoin. So most likely kung wala naman siya negative news is itutuloy niya ng konti yung kanyang price action kasi maganda yung galaw niya meron na siyang higher low, and then ang pinaka visible na support niya maliban dito sa dinodrawing natin na trend channel sa kanya. So kita mo naman siya, meron siyang sinusundan na guide is yung ating moving average, yung 9-day moving average. So ito MA100 yung ginagamit ko is violet, and then yung MA9 is ito pong blue line na manipis, and then MA20 is itong ating medyo makapal ng konti na yellow line naman. So medyo bullish na tayo kasi na-break natin yung key level natin sa 45,000. So most likely baka i-retouch yan yung 47,000 bago siguro natin makita na sobrang bullish na yung ating RSI formation naman. So for the day, itong tingnan natin na chart ngayon, meron po siyang gain na 4.25%. So, tingnan natin sa intraday. So, sabi natin hindi tayo titingin, Pero tingnan natin sa kanyang 4-hour chart. Curious lang ako saan siya nagkaroon ng pullback. So, nagkaroon siya ng pullback dito, hanapin natin na
So August 8, ito pala kahapon. So meron siyang drop dito and then nag-bounce dito sa ating MA20. So kahit sa 4-hour chart, makita mo parehas din yung galawan natin kahit dun sa pinaka day chart naman natin sa kanya. So anyway, isang malaking candle pala yung nakita natin na medyo umangat siya bigla at around 8 p.m. Philippine time, assuming na ito nga yung time frame natin sa kanya. Ayan. So medyo maganda po yung yung pinapakita ngayon ni Bitcoin natin. So 'di ba gabi sa Pilipinas and then umaga sa US. So medyo may pagka-active sila pagdating naman sa ganitong oras. So may oras din pala guys kung medyo bago ka lang dito sa cryptocurrency, merong particular time kung saan bumabagsak yung mga cryptos. Di ata alam, baka nagre-reposition yung mga malalaking managers. So napansin ko dati nung masugid tayong taga-subaybay dati ni cryptocurrency natin is bago mag 4 a.m. sa Philippine time nagkakaroon siya ng mga reshuffling, ganun din naman sa hapon, mga 4 p.m., 5 p.m., biglang nagda-drop yung ating mga cryptocurrency. So, timingan mo din kung anong oras ka papasok sa kanya, and then, laging meron ka risk management dito sa cryptos kasi alam mo naman, nagkakaroon siya ng mga massive drops pag merong isang negative news na nagper-persist dito kay Bitcoin naman natin. Okay? So, yun po yung nakita natin. So, bullish itong si Bitcoin natin and then si Ethereum. So, lagi pong pair ni USDT yung titingnan natin sa kanya. Ayan. So, medyo okay din siya. So, yung sinasabi natin last time is baka magkaroon na siya ng profit taking kasi medyo mataas na nga po yung galaw. So, nangyari naman siya. And then ngayon, nagre-recover naman itong si Ethereum naman natin. So, most likely, baka ito yung susundan niya. Kasi nagkaroon siya ng resistance. So, medyo medyo malapit na siguro na magkaroon ng continuous profit taking itong si Ethereum. Meron pa rin siyang meron pa rin siyang mga good news, 'di ba? Yung sabi natin sa kanya doon sa review natin kahapon, meron pa rin siyang possibility na umakyat kasi nagbo-burn siya ng kanyang mga coins. Binabawasan niya po yung mga existing coins sa market. So, 'di ba sabi natin, kapag nabawasan yung supply, and then parehas pa rin yung demand, aakyat yung price action. So, merong news dito kay Mint. Ethereum upgrade may boost either prices naman. So, the entire crypto industry is quite excited about the latest Ethereum network upgrade. It will have a positive impact on investor as it is expected to bring a lot of transparency in terms of transaction fees on the network, as experts says. If you are a cryptocurrency, you would recently have received a message from your trading platform that has disabled deposits and withdrawals for Ethereum. So kasi nga nagkakaroon siya ng yung tinatawag natin na burning naman ng ating coins. So binabawasan niya po yung existing na supply kaya medyo malakas talaga yung impact niya, di ba? Mantakin mo babawasin mo yung supply so magiging limited. Hindi kagaya ni Dogecoin natin, unlimited yung yung supply po ni Dogecoin naman natin. So kung gusto mo siyang i-trade, ang nakakita ko sa kanya, abangan mo na lang sa MA9 kasi nasa correction level siya So, or abangan mo siya sa breakout kung magkaroon siya ng breakout. So, most likely, meron siyang konting spike bago magkaroon ng pullback ulit kasi nasa overbought condition po itong si Ethereum naman natin. So, intact na intact yung ating MACD. So, pwede pala kahit MACD yung ginamit mo sa kanya last time, makikita mo na kung medyo uptrend siya or downtrend yung direction po nitong si Ethereum. So maganda yung ginalaw niya, di ba? So hindi na siya bumabalik dito malapit sa ating RSI 50 level naman. So for the day, naka-recover siya 3.72% and then nandito na tayo 3,124.04. So humahabol yung market capitalization po nitong si Ethereum natin dun kay Bitcoin naman natin. Okay? So, yun po yung nakita natin. And the next, si Ada Cardano. So, tingnan natin yung kanyang pair. Ada USDT. So, okay din yung galaw niya. So, mas gusto ko ng konti itong si Ada kasi pag tinignan mo yung ating RSI, wala pa siya sa overbought. So, kung medyo bullish pa rin si Bitcoin and then mag-correct siya doon sa bandang overbought signal natin dito sa RSI, medyo may gagalawan pa kumbaga itong si Ada naman natin. So okay pa rin yung pinag-usapan natin sa kanya last time. So MA9 yung pinaka-support, meron tayong trend channel sa kanya. Parang ito yung sinundan niya, sakto yung pagkaka-clone natin kasi nauntog siya dito sa MA100. Pero since bullish naman lahat ng nakita natin dito sa crypto,
most likely baka basagin natin yung MA100 kung kakayanin niya kasi nag-retest na siya doon sa ating MA9. Meron siyang magandang optimism kasi yung next na resistance 1.51. So andito pala siya, ang dami resistance dito pala sa bandang kaliwa. Itong si ADA naman natin, ito puro mga resistance last time. So kailan mabasag niya yan, mga 1.48 pala or 1.5 para malaki yung chance mag-retest ulit dito sa bandang upside itong si ADA naman natin. So with regards sa news, wala na rin tayo masyadong nakita maliban sa pinag-usapan natin sa kanya kahapon, di ba? Yung ating doon sa bandang Japan, itong si ADA po natin, kung hindi ako nagkakamali sa kanya. So Cardano's price, galing naman to kay AMB Crypto. Ayan. Cardano's price climbed 11.5% in a week, and while its price jumped from the July low of 1.1 to the current price of 1.4 might look more or less monotonous, there's another take that often goes unnoticed. The fact that Cardano didn't fall below 1 and comparatively less volatile making market during the last bear market brings forth the fifth rank alt's tendency of getting less affected by the larger market. So parang sinasabi niya, mas stable ng konti itong si ADA natin kasi hindi na siya bumagsak below ng $1. Pero kung titignan mo naman overall picture, ganun din naman yung ginalaw niya, bumagsak din naman itong si ADA naman natin. Okay, so maganda makita, breakout niya to. Maganda yung mga upsides kasi meron pa siyang pwedeng igalaw with regards naman dito sa ating RSI level. Sa volume, wala ka masyadong makita. Puro accumulation volume yung nakita natin sa kanya. So, wala pa siyang mga significant volumes kagaya nito. Biglang magkakaroon siya ng mga spike ng kanyang price action. So, for the day, naka-recover din siya. Meron siyang gain na 2.54%. Pero makita mo, nag-retest din siya dito sa MA9. So, magandang abangan sa MA9 yung ating mga cryptocurrency ngayon pag nagbe-breakdown yung price kasi nagre-rebound po siya kasi medyo maganda nga yung ating sentiment naman sa kanila. And then si XRP, tingnan natin yung galaw. Hanapin natin si yung pairs po natin, USDT. So, okay din siya. Tingnan mo, ito maganda rin si XRP. So, maliban dun sa yung losot na pinag-uusapan natin sa kanya last time, so inaayos naman niya. So, nagre-recover na rin po itong si XRP. And then, okay din, meron din siyang channel. And then, most likely, sabi ko sa inyo last time, papunta na tayo dito sa ating MA100. So, yan yung next na pinakamalakas na resistance nitong si XRP naman natin. So, meron din siyang igagalaw, merong volume, and then for the day, nag-bounce din siya sa puro pare-pares, no? Kaya nga pwedeng isa o dalawa na lang hawak mo dito sa crypto kasi pag nagbagsakan, sabay-sabay naman sila. Ayan, so nakita mo nag-bounce din sa MA9. So meron siyang gain 4.84%. So maganda rin yung ginalaw nitong si XRP. Wala na ako nakitang masyadong news sa kanya maliban dun sa pinag-usapan natin kahapon. So price action wise is okay din po itong si XRP naman natin. And then si Dogecoin, tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. So ito kasi yung pinaka-hype na stock natin, or rather crypto dito sa ating cryptocurrency. So nag-pullback din pala siya last time, yung pinag-usapan natin na medyo bullish. Lalaki ng galawan ng mga to kasi pag sinukat mo, para ang liit ng kandila, pero pag sinukat mo, ang lalaki ng ng mga drop. Kaya nga siya sabi sa inyo guys, kung kaya mo na walang leverage, habang nag-aaral ka dito sa crypto, mas okay na yun kaysa gumagamit ka ng leverage kasi pag nag-drop ka, halimbawa times 3, times 5, so times 5 din yung pwedeng malugi sa'yo. Unlike kapag kagaya sa PSE, yung pinasok mo is yung amount lang na kung ano yung lalabas sa percentage, yun lang talaga yung magiging loss mo naman sa kanya. So part na rin siya ng risk management naman. So meron siyang flag formation ngayon. Nagkakaroon siya ng flag which is a bullish flag kasi meron tayong green candle ngayon. So lakihan natin para madali makita. So meron din siyang konting optimism kasi meron po siyang ginagawa na flag formation. So magandang abangan kung ma-break niya yan, and then pwede ka na tumingin dito sa MA100 as next resistance level naman para dito kay Dogecoin naman natin. Ayan. So meron ba tayong nakitang news? So galing naman kay bitcoin.com. Sabi niya, Dogecoin captures double-digit gains this week. One address still holds 28% of the Doge supply. Ayan. So meron pa lang
nakahawak ng majority ng shares dito kay shares or coins dito po kay Dogecoin naman natin. So the notorious Dogecoin has seen double-digit gain this past week as a statistic show. The meme crypto asset has gained 19.66% for the last 7 days out of the top 10 digital currencies. Ang laki nito, no? Kasi medyo hype itong si Dogecoin natin. Market capitalization, Dogecoin has outshined the competition, even surpassing Ethereum's 18% weekly gains naman. So alam mo naman, pag medyo okay din si crypto natin na si Bitcoin, sumasabay din po itong si Dogecoin naman natin. So pwede mo siyang ibaba pag medyo sobrang bullish naman yata yung MA100. Ito muna kasi yan yung pinaka-resistance dito sa 0.28 levels naman. And then yung pinag-usapan natin kahapon, lastly, itong si Torn, kasi ito yung mataas kahapon. So hindi ko na binago yung mga nasa list. Nagkakaroon din siya ng flag formation, pero mantakin mo, laki din ng laki ng drop niya. So kung na-shake out ka kanina, ang pinakamalaking drop mo sa kanya is 30%. So kaya nga sabi ko sa inyo guys manage lang po yung risk na ipapasok natin dito sa ating cryptos, kasi pwede nga pong ganyan, sobra lalaki po ng galawan. So talong-talo yung mga penny stocks natin sa PSE market. Pero kung titignan mo siya, kung medyo hindi ka nakasakay and then naghanap ka ng entry point, is meron siyang bullish flag formation naman dito sa area natin. So mas maganda mag-close siya ng green for the day. So pero meron siyang loss ngayon, negative 0.27%. So pwede ko na lang lagyan support dito sa area na to. Nasa 53.48 ito namang si Torn natin. So nag-profit taking na kasi laki ng candle, and then sumobra dito sa overbought condition naman natin. So pasensya na pag napagbabaliktad ko yung oversold saka overbought signs naman natin sa kanya. Okay, so yun lang muna. Balik tayo kay Bitcoin. So overall, medyo maganda pa rin po ang ating cryptocurrency, kaya nga medyo inumpisan ko na yung reviews natin sa kanya. Hindi naman regular, pero as much as possible pag meron tayong time, titignan na po natin siya kasi opportunity din naman kaya yung mga spike na ganyan, pwede na rin, di ba, as compared sa PSE. So kung medyo mahina si PSE, pwede mo siyang alternate na form ng class ng asset naman. Pero wag as much as possible, syempre don't put all your eggs in one basket, sabi nga natin. So kasi baka pag malaglag, laglag din lahat ng ng itlog doon sa baskets po natin. Okay, so medyo nasa overbought na, very prone sa siguro sa correction, pero may nakikita pa tayo ng bullishness. Yung walang negative news is also part ng bullishness dito sa cryptocurrencies naman natin. Okay po, so yun lang muna, short review. So as usual guys, bago tayo mag-close, huwag mong kalimutang i-subscribe yung ating maliit na channel, Palabi Trader Crypto ko to, dedicated po para sa mga cryptocurrencies. Yung ating Bodega Peak para sa mga news, later on sabi ko sa inyo, baka pwedeng ilagay natin si crypto. Yung ating Twitter account, maglalagay din tayo dyan. And then kung gusto mo ng mga technical analysis, ganito, gusto pa matutunan, gusto mo ng guide, so pwede ka po mag-join dito sa ating Patreon channel. So ilalagay ko na rin sa description later on yung ating crypto capability naman or training naman dito po sa ating channel. Okay, so yun lang. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. So next trading review po ulit natin. Kita tayo dito sa ating crypto channel naman. Salamat po.